So ito na naman po tayo mga ka-latest, no? Kung nakaraan, naging topic natin is kung saan tutubo ang ating pera, kung sa real estate ba or sa bangko. So ngayon naman po, ang pag-uusapan naman po natin, ang topic natin is paano mo mabibili ang isang bagay na hindi masisira ang iyong budget. So yun po yung magiging topic natin. Mahilig ka din bang mangolekta ng mga bagay-bagay kagaya ng mga laptop or cellphone na mga bago na lumalabas ngayon? Gusto mo ba siyang mabili nang hindi mo kailangang sirain ng iyong budget? Gusto mo din ba mag-travel sa mga malalayong lugar kagaya ng France, Italy, Morocco, Oman, Dubai? Gusto mo bang mamasyal dyan? Paano nga ba natin mabibili yung isang bagay na yung hindi tayo kailangan pangutang para natin mabili yung halimbawa, gusto natin yung isang gadget, yung cellphone na bagong labas na iPhone. Paano natin siya mabibili nang hindi masisira yung budget natin? Paano nga ba? Ayon po sa mga eksperto po, kailangan po pala is kailangan nagtatabi tayo sa ating buwanang sahod ng 5%. So, ibig sabihin, kung gusto mo yung isang bagay na mabili at hindi mo kailangan siyang bilhin agad, ipunin mo yung every 5% ng sahod mo. So, doon mo siya ilalagay, ilalaan mo yung 5% mo. Ngayon, pag nakakuha mo na yung enough na pera at naipon mo na siya, pwede mo na siyang bilhin para hindi ka kailangan mangutang pa at hindi masira yung budget mo. So halimbawa din po, kung ikaw is magta-travel, ganun din po yung tama mo. Kung gusto mo mag-travel sa Spain, sa Italy, sa Dubai, Oman, o kung saan mang lugar na gusto mong puntahan, siyempre huwag mo biglain yung isang bagay na gusto mo para hindi masira yung budget mo. Gawin mo is mag-ipon ka. Every sahod mo, mag-ipon ka ng 5%, ilaan mo doon para dumating may time na may enough ka na pera, i-gastos mo na siya doon sa pang-travel. So yun po yung mga tamang way po para tayo is mabili yung gusto natin o mapuntahan natin na hindi nasisira yung ating budget. Ano ba yung tinatawag na needs at wants? Ibig sabihin, yung needs mo, yung mga pangangailangan mo. Yung wants, yung mga nagugustuhan mo, yung mga gusto mong bilhin. Dahil meron ka na nakita mga sale or meron ka na nakita mga naka-poster. Kaya kahit na hindi nakaplano is nabibili mo siya. So yung pinagkaiba, yung needs naman is yung kinakailangan natin sa araw-araw. So kailangan yung mga ginagawa natin talagang nakabudget dyan sa ating mga needs. So once naman, yan yung mga
wala sa plano. So yun yung pagkakaiba ng needs at wants. Ay, marami nakaka-relate sa sitwasyon na ganito, no? Kasi kadalasan yung iba sa kagustuhan na mabili or mapunta ng isang lugar o isang bagay, napapangutang panla ito para lang mabili ang isang kanilang gusto. Para saan nga ba yung 5% na kailangan mo itabi sa buwan na mong sahod, na tuwing sasahod ka, meron kang itatabi ng 5%? Ayon po sa mga eksperto, dapat daw po pala may 5% tayong tinatabi sa ating play fund. Ito po is parte lang po ng 5 wallets. So dapat po meron tayong 5 wallets. Yung 5 wallets po ipag-uusapan natin yan sa mga susunod nating mga videos. Pero ngayon po, ang topic po natin is dito sa yung 5% is dun po napupunta sa play fund. Bali, ito po yung wallet na pampamper natin sa sarili natin. So ito yung wallet na pag meron tayong mga gusto, doon natin siya ilalagay, iipunin natin siya para mabili natin yung gusto natin. Or minsan sa isang buwan is i-treat mo naman yung sarili mo, parang ganun. Pwede ka magpagupit or magpamasahe, pwede mong kuhanin dun sa play fund mo. Nasa sa'yo yun kung paano mo siya gagamitin. Ngayon, kung malaking halaga, yun yung tinatawag na ipunin mo siya. Ipunin mo siya every sahod mo, 5% ka ng 5%. Para pag nakuha mo na yung enough na pera, doon mo na siya gamitin. So yun po yung play fund natin. Naniniwala ka ba sa salitang YOLO? Kung tinatawag nilang you only live once. Kasi yung iba minsan, dahil nga siyempre gusto nila yung bagay o gusto nilang puntahan, ginagawa na nila dahil sabi na nga nila, minsan nga lang naman silang mabuhay sa mundo, gawin na nila. Pero hindi na namamalayan, diba, napapangutang na. Hanggang di na namamalayan, nababaon na pala sila sa utang o dumami na yung kanilang utang. So imbis na makaipon, nagkakautang tayo dun sa mga hindi natin inaasang mga biglaan nating gastos. So dapat talaga marunong tayong umawak ng budget natin, no? So dapat iwasto natin yung paggamit natin ng pera, ipunin natin bago natin mabuhay yung isang bagay. So ganun po yun dapat. So yun po yung mga tips na pwede natin gawin. So sana po marami kayong natutunan dito sa aking video. Sana po is gawin naman natin or gawin natin. Tama ng gusto ang paggamit ng pera para sa future at sa iyong retirement. So hanggang dito na lang po yung ating video. So abangan po natin yung ating next topic. So kabayan, ano ba yung next topic natin? Uy, kabayan! Eto na nga, abangan nyo. Bakit nga ba wala ka nasisimulan habang nandito ka sa abroad? Bakit? Sa karamihan sa ating mga OFW is hindi nakakapag-invest. Tuloy wala ka nasisimulan, tumatagal na tayo abroad. At yan ang ating tatalakayin sa susunod natin. So hanggang dito na lang po yung ating next video. Just follow my YouTube channel, Edward. Alam mo na ba ang latest FB page? Alam mo na ba ang latest Instagram, Edward.5982. So see you po.